maestrado ng Korte Suprema. So, para sa amin, it defeats the purpose with regard to the fight against graft and corruption. Dahil kailangan, kung kahit sino mang opisyal ka ng gobyerno, dapat lahat yan ay nakikita ng taong bayan. So, sinubukan nyo po na maka-obtain ng kopya? Hindi na. Because first of all, hindi naman necessary para sa impeachment court. Ngayon, ibang usapin po ito kapag siya po ay umupo sa Tuesday at siya mismo maglalabas, no? Or may magtanong sa kanya na pakita nga po ninyo yung salin. This is exciting, Cathy, dahil Attorney Trixie, paano kung sasabihin niya, everything is correctable, pwedeng i-declare ng tama, eto na nga yung aking bagong salin na correct na. Actually, mahirapan siya dun sa correctable na part. Kung tatandaan natin, balikan natin, di ba? Nung umpisa, condominiums lang eh. Tapos nung lumalabas din yung salaries, kahit lumabas pa yung mga allowances, all within striking distance pa rin siya. At meron parang colorable explanation. Kaya lang, nagbago yung laro last week eh. Suddenly, may numbers na pumasok na hindi na within that range of colorable explanation. So, hindi na rin niya masasabi, yung pwede kong i-correct might be useful in the sense na dun sa batas ng Code of Ethics and Public Officers, it may still be used for prosecution under that offense. Pero dito sa impeachment, kung malayo masyado at hindi papasok dun sa colorable title, yung jury mo will not accept that explanation anymore. Mamikni. Yes, thank you, Mark. Meron po kasing nagsabi, well, dito sa huling araw ng Day 39 ng impeachment trial, hiniling po ng defense na dito po sa pag-summation, oral summation, mauna ang prosecution pagkatapos ang defense, tapos prosecution ulit, tapos defense. Papayag po ba ang prosecution para kay Congressman Erin? Well, ngayon pinag-uusapan nga po, yun yung isa sa mga mahabang diskusyon na last Wednesday among the Senate President and Justice Cuevas. Ngayon, pag-uusapan po sa caucus sa Monday kung ano ang magiging proseso sa closing arguments, no? Dahil gusto yata ni Justice Cuevas na bigyan sila ng pagkakataon na sila yung may last say. So, yan po ay pag-uusapan ng ating mga senator judges kung ano ba yung proseso. Dahil ang naging maliwanag lang po sa rules nila, dalawang prosecutors ang mag-close at dalawang defense. Okay, thank you, Congressman. At merong katanungan si Shena Mac Laquiliano ng Bicol University for Congressman Erin. Good afternoon po. Yung tanong ko po ay, gaano po kahalaga yung pagtestigo po ni Ombudsman Morales sa paglilitis? Well, kagaya po ng sinabi ko kanina, nung lumabas yung usapin na siya po ay nagpadala ng sulat kay Punong Maestrado Corona, talagang naghahanap po kami ng iba't ibang pamamaraan na pwede po namin sanang gawin para maipo siya bilang testigo. Pero dahil nga nakapagtapos na po kami ng aming presentasyon ng aming ebidensya at depensa na lang po ngayon, nagulat nga po kami na ang depensa ang nagpatawag kay Ombudsman Carpio Morales at nakita nga po namin dito lalong tumibay pa ang pinaglalaban po ng prosecution. Okay, maraming salamat, Congressman Erin. Meron pa tayong katanungan mula kay Adrian Daniel Araujo ng Ateneo de Zamboanga University. Adrian? Ang katanungan ko po is for Mr. Erin Tanyada. Sir, sakali po ma-acquit si Chief Justice Corona, may nakaamba pong impeachment ulit po sa kanya. Maaari po bang malaman ang reaksyon niyo po dito? Well, wala pa. Sa totoo lang, wala pang nakaabang na bagong impeachment complaint, no, kay Chief Justice Corona dahil wala pa naman desisyon na nanggagaling sa impeachment court kung acquitted or convicted. At aside from that, ang importanteng pag-usapan, kakayanin ba ng Senado na magkaroon po ng isa pang impeachment? Alam na po natin na magkakaroon po ng halalan sa 2013. Meron pa po tayong katanungan mula naman kay Vida Faye Felicilda ng Miriam College. Gusto
ko po itanong kay Sir Tanyada kung ano po yung ginagawang paghahanda ng prosecution kasi haharap na po si CJ Corona sa Martes, di ba? Well, sa totoo lang, during the Holy Week break, naghahanda na po kami dahil pinag-isipan namin na baka yung first witness on May 7 could have been the Chief Justice or Mrs. Corona. So we were afraid baka gulatin kami at hindi kami nakapaghanda, no? So pinaghandaan po namin 'yan and hindi nangyari yung inaasahan po natin. Ngayon maliwanag na po na sa darating Martes, no? Martes ng hapon alas 2 ang final season po ay mag-uumpisa. Kaya handa rin po kami na magtanong sa ating punong maestrado. Ito yung hinihintay ng taong bayan, ito yung hinihintay ng ating senator judges. So patuloy po namin binabalikan ang lahat ng nakalagay sa SALN dahil hindi naman lalabas sa statements of assets and liabilities and net worth yung tanong. Alright. Maraming salamat, Congressman Erin. Natanong ko na po kung sino yung magkocross, si Attorney Mario Bautista po, di po ba? Tanungin natin si Weng at si Mark. Ano yung ninanais ninyong madinig mula dito sa testimonya? Final season na nga nitong tinatawag nilang telenovela na ito. Sa part po ng law student, ang number one po namin binabantayan dito is due process po. Kahit na ano po yung i-present dyan na evidence, regardless kung from prosecution or from the defense, as long as may due process at hindi na babahira ng impartialment yung mga judge natin, like nung ginawa ni Senator Judge Enrile, ipinakita niya sa taong bayan na hindi mo pwedeng impluensyahan through that act of Mr. Harike yung magiging decision ng isang senator judge. Okay. At kanina yung tanong kung gaano ka-importante yung testimonya ni Ombudsman Morales, no? Isang historic event na naganap itong linggo na ito is justice versus justice. Alala ko yung nagbabasa ko ng mga comics dating luma, yung mga white spy versus black spy. Hindi na alam siguro ng ating mga kabataan. Ako, hindi ko rin alam yun. Exciting yun. 70, early 80s na comics yun. Kung may tanong kay Professor Xiao, gaano ka-exciting yun, Professor Xiao, yung justice versus justice, Morales versus Cuevas? Habang pinapanood ko, parang mga ano to the eagles of the legal system in the Philippines, ano? Justice Cuevas, former justice, Conchita Carpio Morales, former justice. Makikita mo na hindi nagpa-intimidate. Kasi usually, Justice Cuevas, manginginig ka na kasi former justice of the Supreme Court at maraming nanginig sa kanya, no? Balita ko to sa trial na ito. Pero dahil si Conchita Carpio Morales, alam nyo, natutuwa ako kasi si Conchita Carpio Morales, nung siya ay justice, tahimik lang yan. Hindi siya masyado nagsasalita sa publiko. So parang ito yung justice na makikita mo na modelong justice. Hindi masyadong madaldal, tapos dignified, no? Tapos I didn't know that she can bite like that, no? At namamaypay pa. Oo. Talagang matindi, no? Talagang bombshell yung nangyari, no? So very historic. And again, just so I would like to emphasize the importance of this in history. Lahat ng mga lawyers pangarap na nandyan sila dyan sa impeachment court na yan. Kung baga sa lahat ng paglilitis, sa lahat ng korte sa buong Pilipinas, sa lahat ng kasaysayan ng Pilipinas, dyan mo gustong ikaw ay abogado at dyan mo gusto ikaw ay maging witness o ikaw ay maging bahagi. No? So, yan na. This is history in the making. At masaya tayo dapat na we are watching this and we are part of this. And on Tuesday, alam kong maraming manonood yan ng paglilitis na yung controversial, ngunit sana ma-enlighten tayo, sana makita natin kung ano ba talaga yung totoo na testimonya ni Chief Justice. Finally, Renato C. Corona. Marahil crime rate zero, Cathy, kagaya ng Manny Pacquiao fight. Parang ano yan, Manny Pacquiao. Kung nag-comment ka daw sa justice versus justice, ano naman daw masasabi mo sa Ombudsman Conchita Carpio Morales versus Senator Miriam Defensor Santiago?
Ano to? At ang nag-tweet, maraming nag-tweet, pati si lawyer Harry Roque, sabi niya, nagsimula daw ito nung nasa DOJ pa daw sila. At may maraming mga komento na lumalabas ukol dito. Power women ang ano nila wala naman nagpapatalo sa kanilang dalawa You really see na ito na rin yung makikita natin na pag-iiba ng imahe ng babae sa ating bansa, no? Sana ito yung maging example, no? Whatever side you are in this story, napakagaling ng babaeng Pilipina, kailangan kilalanin ang galing at talino ng babaeng Pilipina. Gusto kong tanungin si Attorney JJ dahil kilala niya po personally itong si Ombudsman Morales. Anong masasabi mo tungkol dito? Okay na. Spy versus spy talaga to. Hindi. Siguro mas totoo yung sinabi ni Shawa, no? Kasi si Ombudsman Carpio Morales, ever since, mula nang umupo yan mula pa Court of Appeals, nasubaybayan namin yung career nito, hindi talaga siya nagsasalita in public. And never siyang nag-figure sa isang usapin o kontrobersya na may kinakampihan siya. Kasi hindi siya talaga, kung subukan mo siyang tanungin kung anong issue sa isang kaso, parang wala siyang narinig. At matapang talaga siya. Kumbaga, kung ano yung nakikita natin sa TV, parang ganun din siya sa personal, lalo na nakakasalubong namin yan noon sa Supreme Court. Iba po talaga. Talagang meron siyang distinction as a justice. So siguro, nung napanood natin sa television yung kanilang sagutan about mea culpa, apologies accepted, sabay, noted. Nakikita mo talaga na yung kanyang demeanor bilang isang mahistrado, bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno, talagang nananalaytay sa kanya. Okay, napakaganda. At syempre, naantabayan na natin ang pagtestigo ni Chief Justice sa Martes. Sana tumutok po tayong lahat. Siguro kung merong rason na mag-absent, pwede na siguro yung Martes. Pero tayo definitely present dyan sa Senado sa Tuesday. And we're happy to have a very good seat watching this unfold. Siguro ito na yung mga last words. Kung yan natin ang closing statements, simulan natin kay Attorney Trixie Angeles. Ang question ko kay Attorney Trixie before she makes her last closing statements, how is this a celebration of legal profession and lawyering in the Philippines? Actually, it ups the ante, no? Of lawyering. Kasi nakikita natin, although there were some missteps sa umpisa, maraming posibleng maging correctable measures for the start, nakikita natin that as the trial went on, lumalabas na yung mga galing ng mga abogado. At naging parang naging sideshow na lang yung actual lawyering. No? Nakikita natin na pwede palang spectator sport ang trial. So, may pagka-blood sport na nga after a while. Kasi nagtatarayan na After a while, may cat fight na. So, but it's good for practitioners, no, to see that we're not seen as boring and pencil pushers, or that meron palang may pagka-star quality din pala yung ibang mga practitioners natin. So that was actually very good for the legal profession. No matter what side you took. So that was actually good to see. And then may nakikita tayo na pwede ka palang maka-achieve ng rock star status kahit 88 years old. Pwede pa rin, And all it takes is brains and integrity.